Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay na malayang isiniwalat ng ating tagabahagi na si Roldan. 1972. Aklan. Bata pa lamang si Roldan ay hindi niya nakabisnan ng kanyang nanay Dora. Buong buhay niyang hinahangad na makita ito. Kahit isang sulyapan lamang. Tinatanong niya naman ang tatay ni Store kung bakit sila iniwan. Pero walang ibang bukang bibig ito, kung hindi ang nag-asawa na ng iba. Iniwan silang bigla. Napaibig umano sa isang lalaki. Hindi sinasabi kung saan nakatira kaya bakanteng-bakante ang simpatya at diwa ng binata patungkol dito. Etong tatay niya, tila ba umiiwas kapag napag-uusapan ng ina. Makikitang wari kinakalimutan na nito ang lahat at piniling mamuhay na lamang nang walang pinagkakaabalahang iba. Hindi rasunable ang dahilan. Ayon kay Roldan, napaka-imposible umano na iniwan sila at sumama sa iba. Dahil noong nabubuhay pa umano ang kanyang lola sa panig ng tatay ni Store, ay may nabanggit ito sa kanya. Ayon pa sa lola noon, hindi pwedeng makisama sa tao ang nanay Rodora. Kailangan nitong lumayo para sa ikabubuti. Mahal na mahal daw si Roldan noon pero ano bang magagawa? Kung kapahamakan at banta naman ang kanyang dala. Ang dami ng mga sinabi ng lola, pero puro talinghaga ang mga ito. Yun bang palaisipan? Malalalim na hugot. Pero alam niya sa sarili na taliwas ito sa mga sinabi ng kanyang tatay. Nakukuha niya kasi ang mga kahulugan. Naiisip niyang baka mayaman ang nanay Rodora at maaaring may humadlang sa pagsasama nila ni tatay Nestor. Ito lamang ang namumuong konklusyon na siya namang nagpapaantig ng pagnanais ng binata noon para masilayan ang ilaw ng tahanan. Natanong niya din ang madalas na bumibisitang ginang sa kanila, kapatid ng tatay na si Tia Elena. Ang sabi nito, totoong umalis sumano ang nanay ng binata. Nasa malayong lugar ito at hindi niya alam kung ano ang dahilan, kung bakit lumisan. Etong si Tia Elena ni Roldan, kung ituring siya nito ay parang anak na. May pasalubong kasi si Roldan na iba't ibang prutas. Basta napakabait tumano nito sa kanya. Kasundo daw ni tatay ni Store si Tia Elena. Sobrang lapit nila sa isa't isa, na parang kambal na magkakapatid. Basta ganun lamang ang nakikita ni Roldan sa mga ito. Kapag sinabi ng tatay na bumalik kinabukasan, babalik daw ito. Kapag nagtatakda ng araw ang tatay, doon niya nakikita ang tiya. At kung may hinihiling na kung anong pasalubong, tiyak pagbalik ay dala na yon ang ginang. Ang hindi niya alam, kung saan ba nakatira itong si Tia Elena. Nga pala, ng mga panahong ito, nasa edad 17 taong gulang na si Roldan. Payak ang pamumuhay nila. Nakagaya lamang din sa mga residenteng nakatira sa kanilang lugar. Sa bukid banda ito ng Kalibo, na ang pinagkakaabalahan ng kanyang tatay noon ay pagtatanim. Bukod pa diyan, karpintero din ito at marami ng proyektong natapos. Kung kaya naman kahit simple ang buhay, nakakaraos sila kahit papano. Nakapagtapos ng sekundarya itong si Roldan. Pag-aaralin sana siya sa kolehiyo noon sa sentro ng Iloilo. May tiyo kasi doon si Roldan na siyang pwedeng tirhan nito sa oras na ginustong mag-aral. Kaso yung miling si Roldan, pinili niyang tulungan muna ang ama.
Lalo na't parami ng parami ang parokyano noon na nagpapagawa ng bahay. Gustong maging katuwang ni tatay para kahit papano, hindi na kumuha pa ng makakatulong na iba. Doon na lamang sa kanyang sahod imbis na sa iba nun. Kung kaya naman walang nagawa itong tatay sa naging desisyon ng anak. Pero sa oras na magpa siya itong mag-aral, susuportahan niya umano sa abot ng makakaya. Ang problema nga lang noon ay nasobrahan sa sipag si Roldan. Paano ba naman kasi? Kahit gabi na, nagtatrabaho pa rin ito. Matapos samahan ng tatay sa pagkakarpentero, pumuslit naman ang binata sa kanilang bukid para palawakin ang maisan. Kuminsan pa, nagtatanim si Roldan ng mga puno ng himilena. Napakasipag gumano nito. Sobrang layo sa ilang kabataan noon na puro tambay lamang ang alam. Madalas, napakalalim na umano ng gabi kung umuwi itong si Roldan. Minsan ay hindi natitiis ni Tatay Nestor. Sinusundo niya ito. Nababahala kasi noon ang padre de pamilya. Dahil nga kalat ang balay-balitang maraming gumagalang aswang. May ilan na nga umanong natugis at napatay na mga tao. Bale, nakakaya ng mga tao na patay ng aswang. Pero hindi pa rin dapat magpapakampante. Kung maitatanong, sikat ang aklan sa mga ganitong nilalang noong mga panahon na yon. Hindi naman natatakot si Roldan kahit ano pang abiso ng ama. Likas na matapang itong si Roldan. Siguro ay epekto umano ito sa nangyari sa kanya noon. Minsan ang binagat si Roldan ng aswang ng bata pa ito. Kasalukuyan noon siyang papauwi galing eskwelahan nang bigla na lamang umanong may humarang na tao. Babae ito at napakapangit umano ng mukha nun. Nanlilisik ang mga mata na natatabunan ng mahabang buhok. Partida, maliwanag pa ng mga sandaling yon. Pero nakapagtatakang nagpakita ang nilalang. Hinabol umano si Roldan ng nilalang na yon. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa naipit siya. Umiiyak si Roldan. Naubos ang takot at napalitan ng pagkadesperado. Mantakin niyo, hinamon niya umano ang aswang ng suntukan. Gusto niyang makipagpatayan. Lumapit pa siya dito at panaydabog pero bigla na lamang umanong umalis ang nilalang na yon. Mga kagiliw, ipapaliwanag ko sa inyo ang sitwasyon kung bakit tumapang na lamang bigla si Roldan. Nasagadang takot ni Roldan at dahil dito, sumabog at napalitan ng walang katumbas na tapang at pagkadesperado. Diba, madalas nangyayari ito sa isang tao. Kapag naubos ang takot, pasensya at iba pa. Ang balik nito ay kabangisan na higit pa sa baliw. Huwag niyong itanggi dahil alam kong naranasan niyo na rin ito at marahil hindi niyo lang napansin nun. Kaya masasabi kong totoo itong kwento ni Roldan. Ang sabi niya sa kanyang ama, napakaraming tao umano sa kanilang lugar. Hindi lamang siya ang gumagala tuwing gabi kaya dampante siya sa kanyang ginagawa. Nako naman tay, tingin nyo kaya, mauulit pa yung nangyari dati. Maliit pa ako nun. Paano na kaya ngayon, di ba? Huwag kayo matakot para sa akin. Anak, oo, tama ka. Malaki ka na. Kung tutusin kaya mo na mabuhay kahit wala pa ako. Pero anak pa rin kita. At bilang ama, poprotektahan kita. Naniniwala naman akong hindi lamang ikaw ang gumagala. Maging ako nga'y ginagabi rin eh. Pero, anak kasi, walang minti sa tiyamba. Malay mo, kung yung dating nilubayan ka lang ng aswang, baka iba na yung kahihinatnan mo ngayon.
Matapos makapagsalita ng tatay ni Nestor, nagkidit balikat na lamang si Roldan at habang papasok ng bahay, umiling pa ang binata. Isang araw, hindi maganda ang naging pakiramdam ng tatay ni Nestor. Trinangkaso ito, buhat ng ulan at init kasi habang nagtatrabaho. Ang nangyari, lumiban muna ito sa pinapagawang bahay ng isang pamilya doon. Total, pagtatambak lang naman ng lupa ang gawain sa nasabing proyekto. Kaya si Roldan na lamang ang gagawa nito. Puspusan ang naging trabaho ni Roldan. Hanggang sa inabot na ng hapon. Uwian na sana. Kaso minabuti ni Roldan na tapusin na lamang ito. Pero konti na lang naman. Kahit papano, ibang gawain naman ang babalikan kinabukasan. Silita pa siya noon ng pamilyang nagpapagawa ng bahay. Kaso ayon sa binata, huwag daw mag-alala dahil hindi kasama sa sahod yon. Mga 10:00 na ng gabi nang natapos si Roldan. Habang binabagtas niya ang daan pa uwi, bigla namang umulan. Kaya naman pumuslit na muna ang binata sa isang kamalig malapit sa kanilang uma. May malapit na bahay doon. Ang nakatira dito ay kamag-anak lang din nila. Matagal humupa ang ulan. Maghahating gabi na yon, pero patuloy pa rin sa pagbuhos. Hanggang sa naging ambon na lamang ito. At dito'y papauwi na sana si Roldan. Kaso, ilang segundo lang, may napansin siyang tila tao doon sa kabilang parte ng taniman. Nakatayo lamang ito. Nasa gilid yon ng puno ng niyog. Nagtataka ang binata dahil malalim na ang gabi at alam niya sa sarili na wala ng tao sa lugar. Ang malapit na tahanan doon, namumutawi ang katahimikan. Sinipat niyang maigi at inobserbahan hanggang sa nawala na lamang ito bigla. Nanlaki ang mga mata ng binata noon. Ayon pa kay Roldan, hindi siya nalilingat noon. Talagang nakatitig lang siya pero bigla na lamang itong naglaho. Hindi kalayuan ang kabilang bahagi at may ilaw na tumatama doon mula sa malapit na bahay. Magpaganon pa man, hindi niya na lamang pinagtuunan ng pansin yon. Umuwi na si Roldan at habang paparayo, nakakarinig siya ng sigawan mula doon sa bahay malapit sa kanilang maisan. Huminto si Roldan at sinipat yon. Nakita ni Roldan na nagtatakbuhan ng mga tao. Tapos, ang padre di pamilya doon na itago na lamang natin sa pangalang mga Alfonso. Bitbit ang itak at panay sigaw ng aswang. Mabilis na bumalik si Roldan. Hanggang sa may napansin siyang gumagapang sa gilid ng maisan nila. Hinala ni Roldan na aswang ito. Kung kaya naman binagat niya yon habang nakaumang ang itak sa kamay. Marahan siyang gumilid at nang malapit na ang aswang. Sinunggaban ito ng binata. Pero mabilis itong nakailag. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nilundagan siya ng milalang na yan. Dahilan naman para matumba ito sa may maisan. Pumatong sa kanya ang nilalang at hindi nakapanlaban ng binata. Kitang-kita niya ang mukha nito. Pero naiiba sa bumagat sa kanya noon na para bang isa itong lalaki. Sumigaw ng tulong si Roldan. Nakita niyang rumesponde si Mang Alfonso. Pero nang makalapit ito, sinunggaban ito ng nilalang at kitang-kita ni Roldan kung paano magpumiglas ito habang paulit-ulit na kinakalmot. Mabilis na bumarikwas ang binata. Hindi niya alam ang gagawin. Hanggang sa may bigla na lang sumulpot doon na isa pang nilalang at sinunggaban nito yung sumusunggab kay Mang Alfonso.
Takang-taka si Roldan. Paano ba naman kasi? Para bang iniligtas sila noong kararating lamang na nilalang na yon. Patuloy yung pagbubuno hanggang sa tumakbo daw yung isang aswang at ang naiwan doon ay yung tumulong. Tumitig ito saglit kay Roldan at umalis din kaagad. Eh, maayos ka lang ba dong? Bungad ni Mang Alfonso. Naging magaan ang loob ni Roldan dahil walang sugat ang matanda. Hindi pala napuruhan ito. Nagpatuloy naman ng magsasalita ang matanda na ilang gabi na daw dumadalaw ang aswang sa kanila. Buntis kasi umano ang anak niyang panganay. Hindi kumibo si Roldan. Tumango lamang ito at umuwi na. Pinigilan pa siya ni Mang Alfonso pero hindi na sumabat pa ang binata. Nabalot ang isip niya ng pagtataka. Naalala niya kasi na yung aswang na biglang dumating, ito yung bumagat sa kanya noon. Kaparehang-kapareha ng itsura. Humaba nga lang ang buhok ng konti. Babae din kasi ang nagligtas sa kanila noon. Lang mapalapit na sa bahay, nakita niya naman ang tatay na papasalubong sa kanya. May bitbit itong itak na wari ba'y nagmamadali. Kaagad tinanong si Roldan kung ayos lamang ba ito. Nang marinig yon ng binata, napakunot ang mukha niya at nagtaka na para bang alam ng tatay ang nangyari sa kanya. Kinapakapa pa siya nito at sinuri ang kanyang katawan. Ang sabi, may sugat daw mano si Roldan. Wala naman tay. Pero teka, paano niya nalaman? Noong alin? Ang nangyari sa'yo? Ang aswang? May nakapagsabi sa akin. Kaya nga pupuntahan ko sana eh. Kaso papauwi ka na pala. Nasaktan ka ba? Umiling si Roldan. Pero naroroon pa rin ang pagtataka. Malayo ang bahay nila sa taniman ng mais. Napaka-imposible umanong may ibang nakakita at nakapagsumbong kaagad sa kanyang ama. Isa pa, sobrang bilis ng pangyayari. Kung may nakapaghatid man ng balita, maaabutan niya sana ito. O makakasabay man lamang pauwi, diba? Pero hindi niya na lamang pinagtuunan ng pansin. Iniisip niya na lamang na baka nangyari ngayon. Pagod na pagod si Roldan. Hindi na nakapaghapunan ito. Humiga kaagad para ipahinga ang katawan. Itong bahay nila Roldan ay katamtaman lamang ang laki. Gawa sa amakan at pawid. Isa lamang ang silid at may sakto sa laki na sala. Wala silang maayos na palikuran kung kaya kung saan-saan na lamang sila pumupuslit para magbawas. Pero malayo sa bahay. Alam niyo, tuwang-tuwa talaga ako kay Roldan. Dinitali niya pa talaga ang palikuran. Tuwa na may halong pagkaawa. Ganoon naman ang mga bahay sa liblib. Hindi naman sa nila lahat pero may ganito talaga na walang maayos na palikuran. May beranda umano ang bahay nila. Pero kakakumpuni pa lamang ito ng kanyang tatay. Ginawa yung beranda kasi kapag sabagat daw ang ulan, pinapasok ng tubig ang kanilang sala. Isang palapag lamang kasi yon at ang silid lang nila ang nakaangat sa lupa. Tapos ang kabuang postura ng lugar. Bukid pero may kalsada naman. Yung maisan nila ay malapit daw yon sa may kalsada. At doon ay may mga panakanakang bahay. Bali na sa liblib banda ang bahay nila. Maraming araw ang nakalipas nun. Balik sa dating gawi. Trabaho ng puspusan at gabi pa rin umuuwi itong si Roldan. Ang tatay Mistor noon ay nasanay na lamang. Si Roldan, hindi nawawala sa isip niya ang tagpong yon. Pinabagabag ang binata. Hindi nga daw siya noon nagkaroon ng maayos na tulog. Kung gayon pala, yung pagbagat ng aswang dati sa kanya,
Wala talagang gagawin yon. Dahil kung meron pa, sa liit niyang yon, dapat ay pinaslang na umano siya pero tahimik daw itong umalis nun. Ang tanong, bakit? Bakit niligtas siya o niligtas sila? At sino ang aswang na yon? Hanggang sa umabot na sa punto na yung nagkabuhol-buhol na palaisipan sa kanyang diwa patungkol sa kanyang nanay, tila ba nagkakaroon na ng kasagutan? Wika pa niya sa sarili niya, hindi kaya nanay niya yon. Isang hapon, habang abala ang tatay niya noon sa pagpapakain ng mga alagang manok, lumapit siya dito at nagtanong, "Tay, huling tanong ko na ito patungkol sa nanay. Pagkatapos hindi ko na kayo kukulitin pa. Pero gusto kong marinig po yung totoo ha. Dahil kung hindi, maglalayas ako at hindi na magpapakita pa dito. Hirap kasi mamuhay ng puro na lang katanungan yung bumabalot sa isipan ko eh." Matapos marinig ng ama ang mga sinabi ng binata, kitang-kita sa mukha nito ang mabilis na pagkabalisa. Yun bang lumiit ang mga mata na wari ba'y naguguluhan? Tapos parang may sasabihin pero nagdadalawang isip. Hanggang sa, "Doon tayo sa loob anak." Naupo silang dalawa sa papag. Magkaharap at sobrang seryoso ng mukha ng tatay. Hanggang sa sinabi nito na hindi daw umalis ang nanay ni Roldan. Nasa paligid lamang ito ng bahay pero hindi nakikilala ng binata. Dagdag pa ng tatay, ito daw yung babaeng madalas bumisita sa kanila. "Sino tay? Yung kapatid nyo? Si Tia Elena?" "Hindi ko siya kapatid. At hindi Elena ang totoong pangalan niya. Kung di Rodora. Siyang nanay mo. Matagal mo na siyang nakikita anak. Matagal na." Matapos marinig ni Roldan ang mga salaysay ng ama, para umano siyang binagsakan ng kulog at kidlat. Hindi kaagad nakapagsalita si Roldan. Nangingilid ang luha niya sa mga mata at lumabas ng bahay. Sumunod naman si Tatay Nestor. Ang sabi pa nito, malaki ang naging kasalanan niya kay Roldan. Ikinubli ang lahat para na rin sa ikabubuti. Para na rin lumaki si Roldan ng normal. At hindi maimpluwensya ng kababalagan. Dagdag pa ng Tatay Nestor, aswang si Nanay Rodora. At ito umano ang nagatid ng balita na may umataking aswang kay Roldan. Mabuti na lamang umano at naabutan niya. "Bakit tay? Bakit kailangan niya ikubli sa akin? Alam niyo bang malaking epekto sa pagkatao ko yung walang ina? Aswang man o hindi, pero hindi dapat kinukubli. Nasaan siya ngayon?" Hindi kagad nakapagsalita ang Tatay Nestor. Muling nagtanong naman ang binata. Hanggang sa dito na sinabi ng tatay na nasa loob daw ng gubat. Sa puntong yon, tanghali, nang marinig ni Roldan ang mga isiniwalat ng ama. Walang anwanong umalis ito. Wala namang ibang gubat sa lugar na pinakamalapit kung hindi ang nasa likod lamang ng kanilang bahay. Tinawag pa siya ng ama at sinabihang hindi daw matatagpuan ni Roldan ito. Hayaan na lamang daw ang nanay para na rin maging panatag ang sarili. Pero hindi nakinig si Roldan. Itinuloy pa rin niya ang hakbang kahit wala siyang kasiguraduhan. Wala na daw siyang pakinoon. Mapaaswang man o hindi. Basta nais niyang makausap ang ina. Halong pananabik at pagkatakot, pero hindi na alintana yan ni Roldan. Dinalugad niya ang gubat. May mga bahay sa loob, pero mga kubo lamang itong ginawang tambayan ng mga aso.
Hanggang sa naalala ni Roldan ang sinabi ng bumibisitang babae noon. Gustong-gusto niya ang lugar na tinawag na Pang-as. Ayon naman kay Roldan, ang Pang-as umano ay isang pampal. Medyo malayo nga lang. Bukod pa diyan, naging bukang bibig ito ng kanyang tatay noon na kapag nagkaroon ng pagkakataon, pupuntahan nila ang lugar na yon. Dito na pag-isip-isip ni Roldan na baka doon nakatira ang kanyang nanay. Malayo pa, pero pinuntahan niya ito. Alam niya naman ang lugar dahil makikita ito sa kanila banda. Hapon na nang nakarating si Roldan. Napakaliblib at nakakatakot umano ang mga postura ng mga puno noon. Tanaw niya na ilang distansya ang Pang-as. Naglakad siya palapit doon. Hanggang sa makakita siya ng kubo. Malinis ang kapaligiran at halatang may nakatira dito. Sa baba lamang ito ng Pang-as. Kinakabahan si Roldan. Nagdadalawang isip itong tumuloy. Na para bang may nag-uudyok sa kanya na bumalik na lamang. Pero naroroon na siya. Kung kaya tinatagan niya ang sarili. Hindi man siya sigurado kung ito ba ang tirahan pero lumapit si Roldan nun. Malayo pa lamang ay may nakasilip na sa may bintana. Nanlaki ang mga mata ni Roldan. Dahil ito ay walang iba, kundi si Elena. Na kung saan ito daw ang nanay niya na si Rodora. Hindi alam ni Roldan ang nararamdaman. Para ba umanong maiiyak siya nun? Biro mo matagal na palang nakikita niya ang nanay. Nakatitig yun sa kanya. Nawari ba'y nagtataka pa? Huminto si Roldan. Nakikita niya ang suot nito. Parang basahang damit at ito yung damit ng aswang kagabi. Tuluyang bumigay si Roldan. Hindi niya napigilang umiyak. Naawa siya sa kanyang nanay. Alam niyang hindi na napapangalagaan ang sarili. Nasipat niya ang loob ng bahay. Isang palapag lang kasi yon na nakapatong sa malapad na bato. Masahol pa sa dukhang daga na mas lalong napagkirot ng puso ni Roldan nun. Oh, napabisita ka Roldan. Ang layo naman ang pinunta mo. Ano bang sadya mo dito pamangkin? Bungad ng ginang nun. Napakalumanay ng pagkakatawag. Si Roldan naman ay napabuntong hininga. Tumingala dahil patuloy sa pagluha ang mga mata. Kaya palang bait mo sa akin. Kaya pala para mo akong anak kong ituring. Ikaw pala talaga yung nanay ko. Nay, pwede ba kita mayakap? Pwede ba yun, Nay? Mayakap naman Ngumidi ang ginang nun. Tumango ito at mabilis na lumabas ng bahay. Sinalubong kagad ni Roldan at niyakap ng mahigpit. Humagulgol ng iyak si Nanay Rodora. Hinalikan sa pisngi si Roldan. At ang sabi pa nito, nahalikan niya na daw sa wakas ang kanyang anak at nayakap pa. Matagal niya na sana umanong ginawa ito pero nakamulatan na ni Roldan na tiyahin lamang ang turing sa kanya. Kaya iniingatan niya na lamang ang reputasyon. Si Roldan, sobrang gaan ng kanyang loob. Para umano siyang lumulutang sa ere nun. Maluwag na maluwag ang kanyang damdamin. Walang kapantay na saya umano yon. Ang sabi pa niya, hindi daw dapat kinubli dahil kahit hindi man daw nila sabihin, ay matagal na siyang nangungulila sa ina. Hindi na importante sa kanyang pagkatao dahil alam niya naman sa sarili na kahit anong mangyari, nanay niya pa rin ito. Ipinaliwanag ni Nanay Rodora ang lahat. Ipinagbabawal daw sa kanilang uri
ang magkaroon ng relasyon sa isang tao. Pero ano bang magagawa niya? Oo at aswang siya pero ang puso niya ay tao pa rin nun. Nang mabuntis at maisilang si Roldan, nalagay umano sa peligro ang buong pamilya. Maging ang mga lolo at lola ni Roldan. Katunayan, ang ikinamatay ng lolo ni Roldan ay ang kauri din ng nanay niya. Sinubukan kasing hadlangan ng mga aswang habang isinisilang ang paslit nun. Kaya ayon, napahamak. Mabuti na lamang daw at may albularyong dumating. At dahil dito, naisilang si Roldan ng maayos. Pero hindi ibig sabihin nun na ligtas na. Dahil patuloy pa rin sa paggambala ang mga nilalang. Yung albularyong tumulong, maging yon, pinatay. Kaya naman pinili na lamang ni Nanay Rodora na lumisan. Tapos si Roldan umano ay ipinadala sa Iloilo. Doon ito lumaki hanggang nag-edad 3. Saka pa lamang kinuha pabalik ng kanyang ama. Wala naman daw panggagambala na nangyari. Marahil ay inisip ng mga aswang na wala na yung bata. Patay na yon, pero buhay pa pala. Magpaganon pa man, hanggang masid na lamang si Nanay Rodora. Kapag nagpakita kasi siya ng motibo, malamang sa malamang ay papatayin si Roldan nun. Anak, sana naman naintindihan mo. Maging ako ay gusto kitang yakapin. Gusto kong ipadama ng buo sa iyo ang pagmamahal ng tunay na ina. Pero mapapahamak ka kasi. Nung isang gabi, kamuntikan ka pang mapatay. Mabuti na lang naroon ako. Mag-ingat ka lagi ah. Huwag ka magtatanal dito at baka may nakamasid sa atin. Tumango si Roldan. Yung hindi resonableng naging resonable na. Sakripisyo yon at kapwa sila masasaktan. Ilang saglit lang. Ililikas kita dito, Nay. Magpakalayo-dayo tayo. Doon tayo sa ibang isla. Isama natin si tatay. Nay, hindi po sapat sa akin yung hanggang tingin lang. Kagaya na lang ng nakikita ko sa'yo ngayon. Mas masasaktan lamang po ako. Aalagaan kita, Nay. Mahal na mahal kita. Makalipas ang ilang araw, kinausap ni Roldan ng kanyang ama. Lalayo daw sila sa lugar. Kasalukuyan silang nasa likod ng bahay. Pero ang sabi naman ng padre de pamilya, nakapundar na sila dito at dito din nabubuhay. Bakit ay? Hindi po ba pwedeng magsimula ulit? Gusto ko makasama yung nanay at alam kong gusto mo rin yon. Anak, lumisan man tayo. Masusundan pa rin tayo ng mga kauri ng nanay mo. Walang imposible sa mga aswang, Roldan. Kung pwede pa yon, dapat ginawa ko na yun noon pa, di ba? Kung ganun po, kung walang kalayaan, bakit hindi na lang po lumaban? Bungad ng binata nun. Umiling ang tatay. Hindi nga kinaya umano ng isang albularyo. Paano pa kaya sila? Walang laban sila sa aswang. Kung malakas patay, bakit may natatagpuang patay sa kanila? Tay, alam mo yan. Aswang sila pero hindi Diyos. Narinig ko pa nga na 5 mga aswang na napatay dito sa lugar natin banda eh. Alam mo yun eh. Isa yun din sa dahilan kung bakit ko gustong ilikas yung nanay. Hindi lang aswang yung kalaban niya. Tao din. Na mga puntong yon, sa hindi malamang dahilan ay naroon pala si Nanay Rodora. At nakikinig ito. Bigla na lamang itong sumabat. 2 na lamang umano ang natira sa mga hadlang. Inisa-isa daw ito ni Nanay Rodora noon. Kagaya niya ay nais din niyang makalaya kung kaya naghanap siya ng paraan. Humahanap lamang ito ng tiempo at papatay ni Nanay Rodora ang 2 natira na yon. Nagkatitigan umano si Roldan at Tatay Nestor. Total,
Wala din naman silang tigil sa pananalasa. Siguro makatarungan ang pagpatay ko sa kanila. Anak, ang mga natagpo ang patay. Hindi tao ang pumatay. Kung hindi ako. Walang kakayanan ng tao na manlaban sa isang katulad ko. Sambit ni Nanay Rodora na siyang ikinangangan naman ni Tatay Nestor. Oo, namamayagpag nga ang mga aswang. Pero nakapagtatakang kaya itong patayin ng isang tao. Kaya pala, dahil kapwa aswang lamang binang pumaslang at si Nanay Rodora ang dahilan. Wala man lamang abisa sa kanya ito. Bumibisita sa bahay pero napakakalmado lang. Magpaganon pa man, may naging maluwag ang pakiramdam ng tatay. Maging si Roldan noon ay ganon din ang nararamdaman. Kagad na nagmungkahi si Roldan, natutulong siya. Pero ayon sa kanyang ina, hindi daw pwede. Mas maganda umano yung palihim ng walang mabubulabog. Walang alam ang mga kauri umano ng nanay na siya rin ang pumaslang, kaya dapat ay panatilihin lihim ito para maging malaya siya sa kung anong gagawin. Tumangulang ang mag-ama. Nakasimangot ang mukha ni Nanay Rodora. Indikasyon na seryoso ang nanay sa kung anong gagawin. Ayon kay Roldan, 2 buwan nang nakalipas, umugong ang balitang may patay umano na natagpuan sa liblib nun. Kinabahan ng binatilyo. Paano ba naman kasi? Ang pagkakalarawan sa patay ay babae na nasa husto na ang edad. Inaakala niya noon na baka si Nanay Rodora na yon. Walang ano-anong sinabi niya sa tatay ito. Nang malaman ang nangyari, kaagad pinuntahan nila ang lugar kung saan natagpuan ang labi. Pero nang makarating doon, nakita nilang hindi mahitsura ang bangkay. Nagkalasog-lasog ito at nakahiwalay pa ang ulo sa katawan. Hindi din nila nakilala yon dahil nga lumulobo na yon pati na rin ang ulo. Bukod pa diyan, inuuod na rin ito. Hindi naman sila nagbigay reaksyon doon. Baka kasi mapaghinalaan sila ng mga tao. Lalo pat sa mga sandaling yon. Maraming residente ang naroroon at nakikiosyoso rin. Maraming nakakakilala sa kanila. At maraming nakakaalam na wala ng asawa si Tatay Nestor. Umalis sila. At nang makalayo, humagulgol ng iyak itong si Roldan. Ang sabi niya, baka ang kanyang Nanay Rodora yon dahil hindi pa ito nagpapakita sa kanila. Kung may tatanong, 2 beses umanong nagpapakita si Nanay Rodora sa loob ng 1 linggo. Pero sa panahong yon, halos 1 buwan na itong hindi lumilitaw. Pinakalma naman siya ng kanyang ama. Baka umanong ibang tao lang yon. Masasaktan lang sila kapag inisip na ang Nanay Rodora yon. Hirap naman ito, tay. Paano kung siya yon? Kung ganun, tanggapin na lamang natin, anak. Aminado akong nasasaktan ako ngayon, pero ano bang magagawa natin? Ipagdasal na lamang natin na hindi yun ang nanay mo. Pagkatapos nun ay umuwi silang 2. Sa mga puntong yon, umaga na nang makarating ng bahay ang 2. Walang paalam na umalis si Roldan. Pinuntahan niya ang bahay ng kanyang Nanay Rodora. Nang makarating doon ay pansin niyang walang tao. Medyo madumi ang lugar. Para umanong nagkakatotoo na ang hinala niya. Napatay na ang kanyang Nanay Rodora. Umuwing malungkot si Roldan. Habang binabagtas ang napakasukal na lugar, may narinig siyang pagtawag. Paglingon niya kung sino ito. Nakita niya ang isang matandang lalaki. Nakapatong ito sa nakalitaw na malaking ugat ng puno. Tinitigan din ng ilang segundo.
hanggang sa buwaba ito at naglakad patungo sa kanya. Walang-wala lamang si Roldan. Binapi na palo ng magandang umaga. Kaso hindi naman tumugon. Salip, para bang galit bito. Anong ginagawa mo dito? Diretsyong tanong ng matanda. Nang marinig yun ni Roldan ay kaagad naman ang sinabi na may pimantahan lang. Pero, sino ang pinuntahan mo? Ang nakatira dyan. Bakit? Anong sadya mo sa kanya? Medyo kabigatan ang pagsasalita ng tao. Kaya naman nagtakutob na ng iba si Roldan. Sa isip niya, baka aswang ito. Kaya naman agad siyang nag-aaribay. Sinabi niyang pumasot lamang siya sa lugar dahil makikisuyo ng tanim na bulaklak. Mahilig gumala ito sa pananim. Hindi ka marunong magpalusot. Kalalapin mong tao ay bulaklak ang hilig mo. Sabihin mo ka mang kamag-anak mo ang nakapira dyan. Aswang ka ano? Ano? Hindi no. Ano yung pinagsasabi niyo? Manamugis po ba kayo ng aswang? Hindi. Hindi ako pumapatay ng kauri ko. Yang nakatina dyan, ang pumapatay ng kauri. Isa ako sa mga plano niyang patayin. Naamoy ko sa iyo ang dugo niya. At naamoy ko sa iyo ang dugo ko. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ay yung nawawalang anak ni Rodora. Ang galing! Napakadalin. Totoo nga ang hinana ni Roldan. Aswang na ito. Ang problema noon ay hindi na inaasahang naamuli pala siya ng laswa. Umatras ang binata. Nagpalina-lina sa likod kung saan siya tatakbo. Pero nakaumang rin ang kamay niya sa may taluban ng itak. Muli umanong nagsalita ang nilalang. Ang sabi nito ay inaabangan niya ang nanay Rodora. Pero ano bang nangyari at anak ang bubumad sa kanya noon? Ang anak daw ni Rodora ang dahilan kung bakit unti-unting inuubos ang kanyang angkan ng sarili lamang din nilang kadugo. Maging ang asawa niya ay hindi pinalampas ni nanay Rodora. At ito daw yung natagpo ang patay sa kabilang parte ng gubat. Ano? Hindi pala si nanay yon? Ganun, buhay pa siya. Wika ni Roldan sa sarili. Lang magkaroon siya ng pagkakataon. Mabilis na tumakbo si Roldan. Para na umano siyang wala sa saktong katinuan. Aminado siyang may tapam siya na likas talaga sa kanya pero malaking tao daw yon. Kahit matanda ito. Bukod pa diyan, may ipapbindala kahit na aswan pa yon. Sumasadlip ng tingin si Roldan sa kanyang likuran. Wala na ang tao doon sa tinaroroonan nito. Pagbalik niya ng tingin sa landas. Nawindang ang bilata ng bumuwad sa kanya ang lokadapa habang lokatawad na tao. At sobrang pangit o ano na mukha mo. Ito yung matandang nasigayan na kanina. Nakakakilabot o ano. Malinaw na nakikita niya ang mukha dahil na may araw yon. Tumutulo pa ang laway nito na wari ba rin natatakam ito sa kanya. Kung may tatanong nyo na kahit may araw ay kayang magparifan nyo ng nilalawa. Ganito yan. Kapag ang aswang ay nasa loob ng anilang teritoryo, nakaaya nitong mag-anyong aswang pero pahapew na. Iba pa rin talaga kapag gabi. Dahil ito ang anakasan nila. Umatras si Roldan. Hilatam niyang itak. Para kapag sumunggab umano yon ay kaagad niyang maihataw ito. Gumagapang na parang pusang nagtitik-tik ng dadayon patungo sa kanya. Kasabay pa nito ang pagsinghot
na parabang humihilik na malaking baboy. Pinatagpas ni Roldan ang damo. Inaamba niya ang pagtaga. Pero hindi napitinab nun. Hindi ito niilag. Nakasunod lamang sa kanya at palaki ng palaki ang bibig nito. Para umanong mampisngit. Uniinaf yon at tipan-tipa ni Roldan. Anwari sira-sirang mga ngipin na matutulis. Lapabitaw ng mabibigat na salita si Roldan. Bigla siyang tumakbo. Pero muli ay humarang ito sa kanya ng ganoon kabilis. Mabilis pa umano sa isang iglap. Dito ay naisip ni Roldan na wala na siyang magagawa. Ramdam niya na ang kamatayan noon. Kaya naman pinili niyang lumaban. Nagipon ng tapang ang binata sa wika ng "Lumapit ka rito! Sige David! Nandira ka!" Humataw ng itak si Roldan. Pero hindi tumama rito. Umusob lamang ng onti at pinagtatawanan siya. Paulit-ulit na inuundayan ni Roldan ng pagtaga. Pero hindi talaga siya nakakapagpatama nun. Ilang saglit pa. Bigla na lamang umanong sumugod dito sa kanya. Napatamaan niya ng itak. Kaso napakakunat umano. Sinakal siya nito hanggang sa natumba ang binata. Kagaya ng nangyari sa kanya noong nakaengkwentro siya ng aswang, naiipit si Roldan. Hindi siya makapanglaban. Buod sa nakadagan sa kanya ang nilalang ay napakanaking tao pa nito. Hanggang sa, "Ako naman yung sadya mo, di ba? Huwag mong idamay ang dalang batang yan. Paawa naman siya." Wika ng Nanay Rodora na sa mga sandaling yon ay dumating na lamang bitya. Nasa gilid ito ilang di panlayo. Si Roldan, hindi niya daw makita dahil nakaharaman ng damo. Hindi naman lakinig yung nilalang na nakadadan sa kanya. Sa halip ay tumarawa ito ng tumarawa. Huwag daw siyang pinadloloo dahil natuklasan niya na ang sekreto. Lamoy niya ang dugo ng pinata na isabing aswal. At kung hindi siya nagkakamali ay anak umanayon ni Rodora. "Matabal lang papa yung anak ko. Baliw ka ba, Tio Ricardo?" Sambit ng Nanay Rodora. Nagulat naman si Roldan. Tiyo pa na ng kanyang nanay ang aswang na ito. Inigpitan ng pagtasakal. Dahilan namang halos lubuhan ang mga mata ni Roldan sa sakit nun. Naalabas naman ang kanyang bida. Hindi na siya halos makahinga. Hanggang sa bigla na lamang umanong may umalingaw-ngaw na putok ng baril. Dito ay nagulat ang nilalang. Nabitawan niya si Roldan. Pagbangon ni Roldan, nakita niyang isang ubod matandang lalaki sa may unahan. Ito ang nagpaputok ng baril. Pero nagtataka ang binata dahil sa isip niya. Para kasing kasama ito ng Nanay Rodora. Ang sabi naman ni Nanay Rodora, ang bala daw ay may sumpa. Kapag tumama ito sa isang aswang, ay tatalab ito at kahit daplis, mamamatay ang matatamaan na iyon. Sinubukan kong kumbinsin ang asawa mo, Tio Ricardo. Kahit papalay may awa pa ako sa kanya. Pero anong ginawa niya? Nanlaban. Hindi naman pwedeng hindi ko ipagtanggol ang sarili ko. Nagtiwala ako sa inyo. Akala ko'y dalawa na lamang ang aswang na banta. Pati din pala kayo. Din ang pananaw. Ikaw ang baliw, Rodora. Hindi man nating sila kapamilya pero kauri nakin sila. Paano mo nagaon tablahi na mga kauri mo? Dahil ba dito? Ito, ipang anak mo sa tao. Ang tuwi naman ni Nanay Rodora. Kahit sinong ina ay hindi kayang pabayaan ng kanilang anak.
Kahit kauri pa basta banta ito. Dagaling niyang lahat maperfektahan lamang ang anak. Dagdag pa ni Nanay Rodora. Akala niya tapos na dahil napatay niya na ang dalawa at huling banta pero hindi pa pala. Bariw ka na, Rodora. Pinabla mo ang marami kapalit ng isa. Kinabla ko yung kadahi, Pio Ricardo. Hindi rin dahil sa anak ko, kung hindi dahil sa prinsipyong pinaiiral niyo at panananasan ng mga tao. Sabat ng Nanay Rodora. Sumunggab daw itong si Ricardo. Pero pinaputukan ng baril ng matanda. Makikitam hindi iniinta ang pagkatama. Lakalapit pa ito kay Nanay Rodora. Kaso bigla na lamang itong nanisay. Natumba. Tumirik ang mga mata. Tumayo si Roldan na pabilis na lumapit sa lalay. Nakipeng yung bumubula ang bibig ng aswang. Lumapit na rin yung ubod na tandang lalaki niyan. Kinakargan pa ng bala ang baril nito. Ang sabi ng Nanay Rodora, lolo daw ito ni Roldan at ang pangalan ay Islaw. Kaparaping lamang umano galing pang Mindanao. Buhay pa pala yung lolo ko sa panig unay. Pero paano magkasundo kayo? Di ba maaswan din siya? Nakapagtataka ma. Papanong tumulong ang lolo ni Roldan? Ang pinupukol na punto dito ay ang kaukulang pagkakaral na hindi pwedeng magkaroon ng anak ang isang aswan sa tao. O sa ibang salita, hindi pwedeng magkaroon ng pamilyang tao yan. Hanggang sa labsalta itong si Lolo Islaw. At ang sabi, katulad ni Nanay Rodora, lumikas din sila. Pero bumalik si Nanay Rodora dahil hindi nito matiis si Roldan. Umapanig si Lolo Islaw ay Nanay Rodora, maging ang lahat ng mga kapatid ng Nanay Rodora noon. Pero para maiwasan ng malawakang kaguluhan, minabuti nilang lumikas. Pero nang malaman ni Lolo Islaw na pumapalad si Nanay Rodora sa kauri nito, naiisip niyang bumalik at makipagsapalaran na lamang. Kabunayan, pabalik na rin ang mga kapatid ni Nanay Rodora. Papasalamat ako tayo at paparaping na sila. Huwag tayo maging duwag. Ikaw na rin yung sabi na iba tayo kumpara sa kanila. Pinalaki mo aming mabubuti. Tiang di mo ako masisisi kung nasa pawid talaga ako ng mga tao. Bakit pa kailangan sudbin ng prinsipyo yung baluktot na noon pa man mapanghasik na? Hindi na nakapagsalita ang matanda. Idong sadlip na ngayong malis na ito. Ang labi doon ay kinatad lamang ni Nanay Rodora na parang laruan. Sobrang lakas pala din ng aswang ayim kay Roldan. Tapos ay inilibing ito sa liblib. Nakaabili bumano ang lakas kahit na saan yung tao pa. Hindi lang niya nakuha ang abilidad nito dahil nagmana siya sa kanyang ama. Nagsidatingan igang araw makalipas sa mga kapatid ni Nanay Rodora. May mga sariling pamilya pala ang mga ito. 3 ang mga kapatid ni Nanay Rodora. Puro lalaki. Makilala niyang lahat. Malamang sa malamang, sa puntong yon naman ay wala na sigurong galambala pa. Ibaga, malala na sila. Mantakin niyo, pumalad na ang mga kapatid o kapamilya ni Nanay Rodora. Kapag may gulo ay hindi na sila taot makipagpatalan. Wala na sa kanila ang prinsipyo na yan. Ang iniiral ay ang mamuhay ng normal na parang tao lamang din. Nakasama na nila sa wakas si Nanay Rodora. Sobrang saya noon ni Roldan. Alam niyo, pwede naman palang pigilan ng sumpong ng aswang. Kaya nga daw ito ang gawin ni Nanay Rodora. Sadyang pinasok lang talaga ng kademonyo ng iba at nagpapadala sa tukso ng bidim. Ang masasabi ko sa kwento,
Tulay ng lingid sa kalaman natin ng mundong ginadalawan ng malaswal. Though, marami namang patunay na ganun talaga sila. Hindi nam na pinanama. Na habang namumuhay tayo, ay may nangyayari pa ng kaguluhan sa pamilya. Mantakin nyo, yung lugar di po talaga nangyari. Tingin ko ay wala nang mapanghasik na aswang doon. Lalo na yung pamilya ni Nanay Rodora na nakatira doon. Ramdam kong mababait sila. Tama at walang nanay na kayang talikuran ng anak. Maliban na lamang kung sinapian ng demonyo ang isip. Nabdayan na lamang ng iba dyan na nagpabuntis tapos binibigay ng bata sa iba. O hindi naman kayo pinatapon. Dinibin ako sa tatay ni Roldan. Napalaki ng mabait at naging responsableng anak ito. Sana lang lahat ng mga magulang, mababait, nakagaya ng nailalarawan sa kwento. Mantapin niyo sa palaran ng ginawa ng mga magulang ni Roldan, magkaroon lamang ng ligtas na buhay ang binata. Hanggang dito na lamang po, sir. Maraming salamat po. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Gwen, sir. Medyo kakaibang kwento ko na ito. At sa tingin ko, iilan lamang ang narinig kong kwento sa iba't ibang platform na may kaugnay sa ganito. Yung senaryo pa lamang ay sobrang layo na nito kumpara sa iba. Maliban na lamang sa ito ay kwentong aswang. Inaasahan ko na habang binibigyang buhay kong lahat, kakamuhian niyo ako. Pariwara ako, balasubas, at kawatan ako noong mga panahon na yon. Hindi ko na ikakaila na magkakaroon kayo ng iba't ibang opinyon. May maniniwala, merong hindi. Pero kung ganoon kayo, ganun din ako. Pero noon ito, nang wala pa akong karanasan. Pagkatapos akong magkaroon ng tagpo sa mga usaping katulad ng nilalatag dito sa channel na ito, naging sarado ng isip ko. Naniwala ako sa mga ganitong klaseng nilalang. Ganoon naman, diba? Doon lamang tayo makaka-realize kapag natunghayan na yung kwentong kanto ay totoo palang talaga. Kapag tayo nang nakaranas. Late 90s na mangyari ito. Dahil sa kakapusan, impluwensya ng barkada at droga. Ako po ay hindi nalalayo sa kabataang may malawak na saklaw sa kabulastugan na siya namang humantong sa pagiging malala at hindi inaasang nasangkot sa isang krimen. Kami ng mga kaibigan ko. Isa akong convict. Pero napakasela ng kwentong ito. Bagay na tinago ko ang totoo kong pangalan. Maging ang ibang mababanggit dito. Alam niyo na siguro ang dahilan. Nangunguna na dyan ang reputasyon ko at ng iba pa. Hindi naman pagpatay ang hatol kasi nga wala namang namatay nun. Maliban na lamang sa nagdasugat ng malala ang biktima. Nagkaroon ng parol kung kaya't nagawa namin makalabas nun. Kung ano-anong racket ang pinasok ko nun, matustusan lamang ang layaw ko. Layas akong tao, kaya't kung saan-saan na lamang ako nakakarating nun, nawari ba'y asong walang may-ari. Nasa edad 18 taong gulang ata ako nun. Hindi naman pwedeng bata pa ako gawa ng naikulong talaga ako sa nasabing krimen. Pero hindi ko lang matanggap ay kung ano ang totoong nangyari. Taliwas talagang lumabas sa investigasyon. May kasalanan ako maging ang mga kasama ko pero coincidence yung krimen na yon. Kumbaga, nagkataong naroroon din kami ko kaya sa amin bumagsak lahat ng paratang. Hindi talaga kami may sala. Pero ayaw maniwala ng sino mang kinauukulan sa mga bagay na hindi umiiral. Matapos maghiwalay ng mga magulang ko, para na rin hiniwalayan ako noon ng pag-asa. Naiwan ako sa pangangalaga ng nanay ko na siya namang ubod ng duming pagkababae.
Bayaran si nanay mga kagiliw sa lugar ng Novaliches. Doon kasi kami nakatira ng mga panahon na yon. Dati pa, bayaran na talaga siya at nagbago na makilalang tatay ko. Pero walang saysay pa rin ang pagsasama nila. Mas bata kasi ang tatay ko kaya alam niya na. Kahalayan lamang ang tumatakbo sa isip siguro nito noon. Naisilang na ako at nagkaroon ng kamalayan bago sila maghiwalay. Nung wala ng tatay, lagi akong naiiwan sa bahay. Ang nag-aalaga sa akin ay yun namang binabaing kaibigan ng nanay na wala namang ibang ginawa kundi ang abusuin ng pagkalalaki ko sa ganong edad. Pinagsasamantalaan ako. Wala lang naman sa akin yung gawa ng wala din naman akong pake. Kumbaga, good as usual lang kahit nakakasuklam talaga. Habang lumalaki ako, may bisyo na ako noon. Mula edad 10 ay naninigarilyo na ako. Marami akong kaibigan. Mga tambay noon sa kabaan ng Quirino Highway na mambabakal. Ang mga ito ay tinawag na rag boys. Kuminsan, nagtitinda sila ng sentimong basahan sa mga jeepney driver at kung minsan naman ay sumisingot ng rabbi. Kaya general ng pangalan ng grupo nila na para bang medyo marangal pa. Ang rag boys. Hanggang sa katagalan, nakasama na rin nila ako. Kadalasan sa mga ito, mga kapitbahay namin. Yung mga batang may kapareha ding sitwasyon sa akin. Nung isang beses nga, nahuli kami. Pero napakawalan ding gawa ng bata pa kami noon. Hindi ko alam kung bakit sobrang hirap talaga tingnan ng sistema ng mga tao sa amin ng mga panahong yon. Kahit sa ibang baryo naman ganun din eh. May mga naluklok naman sa gobyerno na nagbigay ng paaso sa amin pero walang nangyari. Siguro, mula pa sa pag-uso ng Republika at Demokratikong Bansa. Isang presidente lamang ata yung pinakamatino at nagbigay ng maliwanag na landas para sa mga tao. Pero ano ba itong nangyari ngayon? Bakit parang nagbalik ulit sa dati? Hindi ito pamumulitika, Sir Seth. Gaya ng sinabi ko, naging pusakal ako dahil sa impluwensya ng kapaligiran. Ngayon ang tanong, bakit? Di ba mapasok na sa isip natin ang pinakapunot dulo? Saan? Dahil ba sa mga magulang ko? Dahil sa akin? Dahil sa maduming pamayanan? Posible pero may malaking bahagi din dito ang gobyerno. Ayun na nga. Yung mga yon din ang naging kasama ko nang pasukin na namin ang mas malalang senaryo. Talamak ng droga noon at syempre, talamak na rin ang nakawan. Nakaw dito, nakaw doon at nakaw kahit pa sa kapitbahay. Kami ang mga yon. May naging amain ako noon. Hindi ko alam kung saan napulot ito ng nanay ko pero para bang nagwapuan ng nanay ko sa kanya. Samantalang mukha pa lang na kahit aso maggugulat at matatakot nun. Itago na lamang natin siya sa pangalang Peter. Peter lang dahil hindi ko alam kung ginagalang. Walang tatay-tatay sa akin nun. Ganun ako dati. May edad na itong si Peter. Tingin ko ay nasa 50 na ata yun. Tsaka sa pagkakaalam ko noon, mayaman. Napabago nitong bahay namin. Yung dati na parang konting lindol ay guguho na. Nung dumating siya, matibay na. Pinalagyan pa ng firewall para hindi umano madamay sakaling may sakuna sa kapitbahay. Lumalabas na parang naging duplex yun kung sa subdivision pa. Nasa pinakakanto kasing tirahan namin. Pero sobrang buraot niya. Hindi nagbibigay ng pera sa nanay. Ang laitulong niya lang ay ang pagpapatay ng bagong bahay. Para bang pinagawa lamang yun para sa kanyang sarili. Tapos sustento lamang sa amin ng kakarampot. Para lang ding walang pinag-iba sa dati namin estado. Minsan ay nagkakausap kami ni Peter. Ilang mga pagkakataon na siyang nagbubukas ng usapan. Para kasing tipi yung taong ito. May yakaban namang halos isang araw yun ay hindi nagsasalita pero kapag gabi naman, kasabay siya ng nanay ko sa pag-ungol.
Hanggang sa noong tumatagal, papangit ng papangit ang ugali nito. Kung gaano kasaklap ang itsura, yun din ang sumasalamin sa ugali niya. Tapos, wala ito minsan. At sa tuwing wala ito, pagbalik para bang bumabait yon. Gabi ito kung umalis tapos bumabalik kada madaling araw. Natanong ko naman ang nanay dito pero ayon sa kanya, sa negosyo mano. Nagkakaroon ako ng kuryosidad noon na alamin ang negosyo nito. Kahit papanay mapanatag ako gawa ng baka mamaya, di ba? Illegal pala yon. Ginagawa lamang bunkhouse yung lugar namin. Malay nyo, kunin niya akong kanang kamay. Sinundan ko nang umalis yon. Malayo ang pinuntahan niya. Umabot siya ng Caloocan at sa Fairview siya pumuslit sandali. Baliuna, sumasakay ng jeep. Tapos kapag nakarating sa Fairview ay bumababa at tumatambay muna ito sa bulwagan ng kabubukas ng SM Fairview. Nakaupo lamang sa mahabang upuang semento at naninigarilyo nun. Tapos mga 1 oras ata, sasakay na ito ng taxi. Bakit ko alam na hanggang Caloocan nakakarating? Dahil sa kaibigan ko yon. Pinasundan ko. May isa pagka-intelligence kasi kami ng grupo ko. Mga kawatan nga diba kaya matik, naroroon ng satellite person namin. Ang pangalan ng kaibigan kong ito ay itago na lamang nating Baldo. Baldo na lang gawa ng malaking tao yon, na para bang nakatira lagi sa may kusina at butod na butod ang tiyan. Hindi niya daw sinusunod nito matapos nun. Basta pumapasok daw ito sa isang subdivision. Hindi naging sapat sa akin ang lahat. Animoy aklat na may ilang pahinang pinunit nun. Yun bang nabagabaga sa kung anong nilalaman ng mga napunit na yon. Ako na ang nagkusa. Ilabangan ko na lamang ito. Alam ko kasi ang mga araw kung kailan ito umaalis. Nauna ako sa kanya pero halos hating gabi na siya nang makarating. Nakatago lamang ako noon sa labas, sa kanto ng sinasabing subdivision. Para bang pulubi na may karton pang nakalatad sa side ng isang pasilidad. Dugyot ang itsura ko noon. Buhagag ang buhok. Pumakatotohanang madumi talaga para hindi maghinala at hindi ako makilala. Amoy kambing pa nga ako noon eh. Kasi ang loko nitong isang kaibigan ko na itago na lamang nating Ethan. Yung damit ng tatay niyang ipinasuot sa akin. Tapos magbabakal kaya yon. Walang labalabang damit. Napakabilis ng lakad ni Peter. Wala namang hadlang doon. Walang gwardya. Kaya sinundan ko siya ng may ilang distansya na ito. Pero ang diskarte ko noon, pahinto-hinto at ukay sa mga basurahan. Hanggang sa may isang bahay doon na pinasok niya. Wari ba siyang nagmamay-ari nito? Nakita ko kasing tila binuksan niya yon gamit ang susi. Siyempre, iba-iba kaagad ang lumilipad sa diwa ko. Baka may kung anong sekreto ito na napakaselan. Lalo na nung bago pumasok. Saglit pa itong nagpapalinga sa labas. Tingin ko, sindikado ka ito. Ramdam ko na noon na abot kamay ko na ang kasagutan. Ano? At sino ang animal na to sa likod ng pagiging amain ko? Ilang saglit noon ay may pumarang isang sasakyan. Kulay itim na sedan ito. Sa tapat ito mismo ng bahay na yon. Kaya naman bahagya akong lumayo ng konti at kunwari kumakain ako ng napulot kong basura. Pero ang totoo, dinili ko lamang na pansit yon na may kasamang bola-bola at 2 tuhog ng fishball. May lumabas sa sasakyan nun. 2. Ang isa, ito yung driver habang yung isa naman ay yung matandang babae. Parang kamukha ito ni Peter. Kaya naisip kong baka nanay o kapatid niya yon. Yung driver ay nagtungo sa tail door o trunk. Binuksan ito at may binuhat itong isang bagay na wari ko ba parang isang tao. Nakasilid yun sa malaking plastic bag na kulay itim. Kinabahan ako nun.
Pero pinapanatili ko ang pagiging kalmado habang patuloy sa pagkain. Nagmamadaling dinala yung kung anong yun sa bahay. Yung matandang babae naman, nakangisi pa ito na wari natutuwa. Naroroon ng pagdududa ko. Ramdam kong may anomalya talagang nangyayari nun. Maliban sa naiisip ko, para bang kriminal din ang amain ko. Kidnapper pa. May iskinitang bahay na yon. Napipili kong susiyin ito. Baka kasi may bahagi ng bahay na masisilip ko ang loob nun. Sobrang kalmado pa ako nun pero syempre, abang papasok sa iskinita, inaalam ko na rin noon ang direksyon kung saan ako tatakbo kung sakaling mahuli. Hanggang sa bigla na akong kabahan. Sobrang lakas na ng pagkabog ng dibdib ko. Alam nyo, yun pa lang ang mga pagkakataon na kinabahan ako. Sa lahat ng karanasan ko sa pagtiktik, doon talaga nagkaroon ng daga ang dibdib ko noon. Gumagapang pa ako sa pagitan ng dingding ng bahay at tanim. Tanim na kung anong meron at sobrang kakate. Hanggang sa makarinig ako ng merong nag-uusap. Natapat ako noon sa isang bintana na jealousy. May konting siwang pero may harang na ilusyon na kinakapitan naman ng screen para sa lamok. Kaya naman hindi gaano malinaw sa akin ang kung anong nasa loob. May malaking lamesa ron. Nakapatong ang buhat-buhat ng driver. Ang ginawa ko, kinuha ko ang Swiss knife ko. Kinalikot ko yung screen. Dahan-dahan lang gawa ng konting pagkakamali ay talagang takbuhan na pagkatapos nun. May kadikit pa namang bahay ron. Magkakapareha lang naman ang bahay at may nakita pa akong chicks na nasa itaas na nakadungaw sa may railings. Mabuti at madilim sa bahagi kung saan ako naroroon. Tsaka malaking tulong din yung mga halaman kahit makakate pa. Hanggang sa nakagawa ako ng butas. At dito ko na malinaw na nakikita ang loob. Kahit limitado kasi nga, hanggang bewang lamang ang nakita ko at yung lamesa. Pero sapat na yun para malaman ang pinaggagawa nila sa loob. Nagtatawanan pa sila. Tapos ilang saglit lamang nun, bahagyang kumulimlim ang loob na para bang tinabunan ng plastik ang ilaw. Nagkulay pula bahagya yon. Pero kahit magkaganon, nakikita ko pa rin sila. Hanggang sa yung tawanan na yon ay naparitan ng saglit na katahimikan. Mga minuto ang nakalipas. Binuksan yung bag. Sa maniwala man kayo o sa hindi, napatakit na lamang ako ng bibig nun. Tama ako ng hinala. Tao ang laman. Babae ito at sa pining ko ay kaidaran ko lang. Patay na yon. Tuguan. At nakikita ko ang leg nito na may malaking hiwa. Nakadilat ang mga mata habang nakabuka ang bibig na para bang pinwersa ang pagkamatay nun. Narinig ko ulit ang pag-uusap, pero mas mahina na ito. Noong tumagal, ang mga boses nila ay para bang naging iba. Yung tipong para bang nasa loob ng kulob na lugar. Nagboses gasgas ng konti na parang galing sa ilalim ng lupa. Nakikita ko ang paggalaw ng mga kamay nila. Kilala ko ang postura ni Peter kahit kalahati lamang sa katawan ng nakikita ko noon. Siya yung nasa uluhan banda. Sa hindi ko malamang dahilan, bigla na lang ginulgol ang leeg ng labi. Inihiwalay ito sa katawan niya. Kitang-kita ko na pinatayo pa ang ulo at nakaharap mismo ito sa kung saan ako nakasilip noon. Napapamura na lamang ako. Gusto ko nang umalis pero namumutawi sa isipan ko ang abangan ang pwedeng sumunod na mangyari.
Hanggang sa biglang yumuko itong si Peter. Dinilaan yung bandang pinagputulan ng ulo. Nanlaki ang mga mata ko, Sir Seth. Gawa ng yung pangit na mukha nito ay mas pumangit pa. Na para bang halimaw yon. Mabilis tumakbo sa isip ko na mga aswang ang naroroon sa loob. Nakakarimarim yung nakikita ko. Para bang naghihiwa ng parte ng litsyong baboy ang mga yon. Habang pinagpapasapasahan ng patalim at kung hindi ako nagkakamali, ang maliliit na piraso na kinuha nila sa laman ng tao, kinakain nila. Rinig na rinig ko ang pagsagapsap ng bibig nila. Kasabay naman ito ang mahinang pag-uul na animoy na sasarapan. Napakabaho ng sumisingaw doon sa siwang na para bang bulok na hayop. Hindi naman pwedeng yung kinakain nila dahil alam ko namang sariwa yon. Sa tingin ko ay galing sa pagiging aswang nila yon. Si itsura pa lamang kasi parang napakabaon na nila pinday. Tapos medyo maalinsalan pa nun. Hanggang sa nagsalita na si Peter. Nakakapanimbig balahibo ang boses nito. Pag sabi niya, saan daw nakuha ang labi? Ang sabi naman ng driver, dadaanan lang namin sa kahabaan ng San Jose. Tatambay-tambay kasi. Sa susunod sa ibang lugar naman, Peter. What are you people? Pray ko paano nag-iispin nung kapatid mo. Papalain niyo mga kaniliwa. Binukot lamang nila yon sa daalan at sa pingin ko sa postura ng babae na nadukot. Parang pagala-gala lamang ito. Rin bang baliwa? Madumi talagang lipira ng damit niya. Hindi ko na maatim ang kabalintunahang yan. Simuka talaga o dahil sa pagpipigil ko noon. Sa ilong ko ito lumabas. At dahil na rin sa medyo may likam ingay ito, kaya wala na akong ginawa pa noon ang hindi mo umalis na namaw. Balisa. Bagsak kong balikat. Takot tamo at namumut na ako noon habang papauwi. Kumulan pa, pero hindi ko alimtana ang ulan noon. Para ba wala akong kaluluwa. Animoy lutang at lumilipad ang diwa ko noon. Sa maniwa naman tayo o sa hindi. Nakakipa ako ng tunay na mukha ng aswang. Hindi man yan kompleto pero sa isip ko, na ilalarawan ko ng kabuuan nito. Pagtuon ko na pagtanto, lapag ko sila. Hindi ako dumiretso sa amin. Din ako sa bahay ng kaibigan kong si Baldo. May kambayan kami sa likod ng bahay nila. Hindi makapaniwala si Baldo noon sa sinabi ko. Sinabihan pa akong baka tunuyan na akong nabaliw. Taganyo pa naman akong baliw noon na para bang pinaninbigan ko man ako. Bahala ka kung ayaw kong maniwala. Sa bagay, laking kali tayo. Pero Baldo, kung ikaw lang sigurin na sa kalagayan ko, unang buhad ba nang tinin ko hindi mo napatapos si Makipeng Lape. Aswang ang amain ko. Kahit saan na tayo nakaparating, walang duyom tayong kinatatakutan. Walang aswang. Hindi sila totoo. Kaya ano ba mangyari sa'yo, kailangan mo na siguro mabilisayin sa grupo pre. Baka yan pa yung dahilan kung bakit tayo mabubuliyasin yan. Mahirap yung sakit mo yan. Ipot ningin mo na at baka lumala pa. Sa paking cream mo amoy. Sarap na eh. Hindi ako baliw. Gusto mo ng patunay. Gusto mo. Sumama ka sa akin sa susunod na pagkakataong mawala ulit yung animal na paper na yun. Sumama ka. Kapag hindi, asan mo na yung mangyari sa'yo? Gagawin ko talaga ng briefly yung maraming tiyan na parang ang daming microbio. May kailangan ka ba dyan ba to? Paggamit naman ako. Mawala ba na yung tama ko eh. Pasensya na po sa mga ilang nababanggit people. Pasintabi na lamang po at baka may mga batang nakikinig. Itong si Bardo ay pinuntahan din si Asho. Sinabi niya bang na sinabi ko noon. But itong si Asho ay kasama din namin.
Siya yung pinakamaliit at siyang madalas na ginagamit namin para madaling makapasok sa isang bahay. Ang nagustuhan ko sa kanya noon ay yung bang walang reklamo. Gawapan kasi talabi kong literal. Yun bang kahit walang kasama ay kumikilos mag-isa. Kaya no minsan, sinisita namin to. Tapos binabantaan ko. Isasama ito ni Baldo para sa pagsama naman ni Baldo sa akin sa oras na sanda namin itong si Peter. Madi si Ethan, mahimok na rin. Nag-uusap kami noon na dapat handa ng lahat. Kung anong diskarpe ang ginawa ko, dapat ayun din ang gagawin ng kabuang grupo. Ipal talaga. 6 naman kaming lahat. Kaso yung dalawa, puro babae. Ito naman yung nagsisibing lookout at taga-akip namin tapos tabi nito. Pero pinili kong hindi isamang dalawa. Itago na lamang natin sila sa mga palalan Grace at Noma. Magaganda sila. Pero pamain namin ito. Lalo na sa dukutan ng Wanet. Ipinaalam na lamang namin sa kanila ang gagawin namin para kahit papalo. Hindi sila magtaka kung bakit bigla kami nawala. Baka kasi isiping gumagawa kami ng racket na hindi sila sinasama. Lugtasan doon naman kaya ay naram nangyari. Itong 2 babae ang nabayo sa amin para magmukha talaga kami nung paong palaboy. Nagkakatawanan pa nga kami noon ng matapos na resulta. Si Baldo yung nagpayak sa akin sa tawo na parating hinubarang bubuyog. Lahat kami noon, may kanya-kanyang mga ruya. Maliban na lamang sa mga babae kasi nga hindi na kinakailangan pa ng tulong nila. Baka kasi maging pabigat pa. Lalo na't mabilis ang pagtakbo talaga ang kakahantuan kung sakaling mabulyaso. Isa pa, delikado. Dahil ang tirada ng mga aswang na yon, mga palaboy. Kaya naman inabisuan ko talaga ang lahat na magilinat doon. Kanya-kanya ng sandata. Si Baldo, paltik na nabilis sa baklaran. Si Ethan, arispik at 2 balisong. Si Ashwa, bolo na sinhaba ng likod niya. Doon niya kasi sinasabi ito na para bang arnis. Habang ako naman, di tamburo na 3.57, napisang sis life. Lasa magkakaibang parpe na kami ng subdivision. Pero bago mangyari yun, pinag-aralan muna namin ang bahay ng paisa-isa. Para kahit papano, alam namin ang Javier. Simpleng pustik no, wala namang makakapunagawa no, dugyot ang mga postura namin noon. Talagang pagkakamalan mo, hindi kami magkakakilala. Ako noon ay nasa tapat ng bahay ni Peter. Sa kabilang parte ng kalsada ito at may bahay din doon. Nasa labas ako ng bakuran. Nakahiga sa nakalatad na karton. Si Ethan, nangangalaytay ng basura sa may unahan. Si Asyo ay may dipit na sako na may mga palamuting gata. Kumapalansing pa yon. Ngayon, habang sinusulap ko to, hindi ko mapigilan matawa. Lalo-lalo na kay Baldo. Parang kapring nakasantad sa puno sa may gilid ng bahay. Medyo distansya kaming dalawa. Kinakalikot ito ang buhok na wari ba'y hiniwalayan ng saktong patinuan at paikot-ikot ang mga mata nun. Siyempre, alam kong pinuputakti siya ng lamok. Dagdi asin ng dabdi yun tapos naririnig ko ang pagkabanas niya. Matagal dumating si Peter. Lampas 12:00 na tayon bago pa dumating. Lapahintupay palang makita ko. Tinitidong maigi at sinabi pang, pwede daw ako noong maging pagkain. Rinig na rinig ko yun kasi nagpapanggap lamang ako na tulog. Pagkapasok niya pa sa bahay, ilang sablip lang. Dumating na si Dan. Pero ibang kulay ng siban na yon. Para bang pinalikan ng pintura. May kinuwarbin yun sa trunk ng sasakyan. Nakabalot pa rin ng black plastic bag. Ang mga kasama ko doon, unang bungad pa lamang
Para bang naniwala na kabad ang mga ito. Kahit nakahiga ako'y nakikita ko ang mga reaksyon ng mga hayop na yon. Noong nakapasok mi ng bahay ang lahat, lang pag-abot kagad kami sa isang bahay, ilang distansya sa bahay ni Piper. Tago yun, walang nakatira. Sinabi ni Baldo na totoo panapargang sinabi ko. Pero ang tanong na lamang ay kung totoo bin bang mga aswang yon. Ito'y malalaman ni mamaya. Pero bago mangyari yan, ganito yung gawin natin. Bali pa isa-isa kaling papasok sa lugar. Tanya-anyang posisyon. Anya-anya ng pag-iinat. Alam ko namang mas matinik pa sa akin ang mga unggoy na yun kaya alam ko mapagkakatiwalaan sila. Muntapin niyo. Matagal na kaming magnanaaw pero ni isang beses ay wala pang nakahuli sa amin. Maliban na lamang ng mga bata pa kami. Nahuli kaming nadiragbi. Kung kukunin lang siguro kami bilang asset ng gobyerno, nako, madaming mabubunyag na kabulastugan. Katulad naman ng droga at ang pinakamasaklap, yung corruption sa lugar namin. Paisa-isa na kami nagsikilos nun. Nauna ako para na rin may batayan sila sa kanilang posisyon na patutunguhan. Lagkataon din namang lampas haping gabi na. Pabora, dahil napakatahimik na lugar. Wala bing aso na siyang maglilika ng ingay. Kung meron man ay nasa malayo ito. Dahil kung may nasa malapit pa, ay wala bing magagawa bayin lalasunin lamang nito ni Aiso. Isang tinapay lang na may palamang mali pa cyanide. Tiklog tabad yon. Hanggang sa nakahanap na sila ng pwesto. Pero nakakasiguro ako na ang may mabandang pwesto ay si Aiso. Pero itagin ang may pinakamabawang amoy sa amin. Si Dajaryon, para mamanipula ang aswang. Lapag-aralan ko na noon na manakras ang kanilang pang-amoy at tama lang na ginawa ko yung masawi pa sa basurero. Abaw din naman kasi yung aswang. Parang nakaka-relief sila na parang silong binyot. Hanggang sa nakikita kong milatad na sa lamesa ang sislan. At pagkabukas nito, hindi na yung kaparehan na nakita ko na ginapipan ng patalima. Nilantaan kaagad yun. Wiludmod nila ang kanilang mukha sa katawan. At king hindi ako nagkakamali. Bata ang biktima. Bata ang kirakain nila. At tipan-tipa ko ang pag-inat ng laman nito sa tuwing kinakagat. Lapansin ko kaagad si Ipen na umalis. Pigin ko ay hindi nga pinayang nakipen niya sa loob. Habang si Baldo naman ay sumunod ito. Habang nakatabon sa bibig at duwal na duwal. Hilong sablip pa, si Ashna. Napakabilis nito umalis. Alam ko kung saan sila patungo nun. Doon ang kasama niyan sa napag-usapan namin. Sa labas sila ng subdivision. Yung review na ba sa pakas? Naging sapot na sa akin ng lahat. Umalis na rin ako. At nagkipip-ipip nga kami sa labas nun. Lahat sila. Balisa ang muka at may halong makinbing panghihinakbot. Ilang hiya. Basta lang hindi na ng panako lumapik pa. Kipa ko yung lapi. Mabaho nila. Pagkatapos yun nung maging pangit sila. Basta napaparimarim. Ilang hiya ka pa na baboy na star. Sabi kaya siya. Bakit? Kasalanan ko ba? Kasalanan niyo to eh. Kung niwala sana kayo sa akin, wala kayong matutungan yung ganun. Ikaw Baldo, ano na? Kamusta parang naubos sa tayong kinain mong siopaw sa kasusuka? Ikaw Ipan, ang ganda pinggan no? Sarap na kain nila. Walang naging pagtugon silang lahat. Maliban na lamang sa salitang, tara na, uwi na tayo. Sinabi ko sa kanila na kung anumang naipan namin ay sa amin na lamang yon. Pero hindi ibig sabihin noon ay pananampasin namin ito. Hahanap kami ng paraan para mapigil ang pinagagagawa nila. Kubagay sa setup,
Papawag ng kinauukulan habang pinagdagagawa nilang pagbalahura ng isang tao. Parang mabubuting tao na tayo na yun ah. O pwede sir, kailangan mo ba planong gawin to para like paano mapaghandaan natin? Malay mo, imbis na sila mahuli. Yung mahuli. Sabi ni Baldo. Ito na yung sinasabi ko sa inyo mga kagiliw. Kami na nga ang nadali noon. Pero iisa-isayin natin kung paano ito nangyari. Bigyan niyo ako ng panahon. Mag-uudyak na lang ako. Kailangan ko pang malaman ng ibang transaksyon ni Peter. Baka may ibang lugar pa silang inagkupos di pan eh. Kailangan natin makasigurado. Mga 1 buwan mula ngayon. Bakit hindi na lang natin papayin yung amain mo, Buenos Aires? Palihim na pagpapay ba? Para na rin matapos na to lahat? Sabat ni Ethan. Loko ka ba? Krimen na yung ginagawa natin pero ay hulayo kong pumapay. Walang ni isa sa atin na may bahid ng dugo sa amay ah. Kalma ka lang dyan, Ethan. Ako na yung bahala para maging malinis ang hakbang. Paglilinaw ko naman. Para bang nakisakay na rin ang mga kaibigan ko sa kauna-unahang beses noon. Walang nangyaring pagnanakaw sa loob ng 1 buwan. Abala ako sa kakapikpik sa amain ko. Nagpapasalamat naman ako sa tulong ng madiskarte at madalupit na mga kaibigan ko. Dahil nagpapatay marisyo din ang mga ito. Lalo na kapag napapabisita sa aming kasamang 2 babae. Nalaman ko na bukod sa Caloocan, may ibang lugar pang pinupunta nitong si Peter. Sa tulong na rin ito ni Baldo. Sa Tarlac yan. Pero meron pang iba. Kaya noon ay nalilito ako kung kailan ko mapipikot ito. Hirap pa naman ang tarduin namin. Hanggang sa may isa pang lugar na tingin ko ay medyo pabora kasi nga sa Maribondon, Pasig yun. Napapansin kong napapadalas na ang pagtumo niya sa Pasig. Lasubaybayan ko ang lahat doon. Hanggang sa nagkasundo na kaming tiakda sa tamang araw. Kami ni Baldo, Ethan, Asyo at 2 babae. Lahat kami talagang nakahandagon. Ang bahay ng pinagpupus ni Tami Peter ay sa may Pasig. Sa liblid banda pero Macao. Bali matatawag ko lang na libiyag gawa ng may kakahuyan. Malapit lamang to sa ilog. Malaking bahay na para bang bahay na ata ng kapatid ni Peter na matanda. Napala, yung driver pala ay asawa ng kapatid ni Peter. Malaman namin lahat ng detalye. Mayaka ba namang ang layo ng ambot ng iba kong pipingnan? Sabagay, age doesn't matter naman talaga. Lalo pat aswang binan hinayupak mayon. Ang naiisip naming plano ay yung sigan. Sundon new sigan. Sa kung saan ito magdudukot na kakainin nila. Kasi sa lugar ng Pasig, si Peter nakikisakay din sa sedan na yon. Didlam siya nakikisabay sa agrupo yung kampo ng dilim. Ang pangit naman kasi set up ang mga ito kung sa bahay mismo. Kung ganun patay na ang biktima. Pagkaalis ng bahay nitong si Peter, sinundan namin ni Baldo. Lahat naman kami noon terror, nasa magkakaibang sasakyan. Nakamotor ang mga kasama ko habang ako at si Baldo sakay ng isang taxi. Pinapasundan namin ng sedan na yon. Napatanong pa ang mamanayawan sa taxi ko bakit at ang sabi ko naman, tatay ko na nagbababari. Gusto ko mahuli sa akto kong bare. Akalain mo Sir Zen, natuwang driver. Para bang gusto niya ang mangyari. Napakaangas pa ng pagmamaneho at may pagkahalasli nito partikular sa pagpikpik apat sulod sa isang kahina-hinalang sasakyan. Telmabilam, hindi halata. Hanggang sa huminto ang sedan na yon malapit sa kinaroroonan ng bahay ni na Peter. Bumaba yung lalaki ng kapatid ng amain ko. Tapos natikita ko noon na parang may inoobserbang tao. Pinahinto namin ang taxi ngayon pansamantala. Bumaba ako para usisain ito. Hanggang sa may kutob ako nun, na yung inoobserbang tao, ito ang bibiktimahin.
Lalaki yun na nakatambay sa isang parke. Parang taong galayon. Gawa ng may bipitong bag. Tapos ay nakaupo sa mahabang upuan na may naalatad na karton. Bumalik yung driver ng sedan. Mabilis naman ako sumakay pabalik sa taxi. Sinabi ko kaagad kay Baldo na alam ko na kung sino isusugod. Tiin ko, tamba yun. Sabi naman ni Baldo, ganun pala ay doon na lang namin antayin ito. Pero binago ko ang plano. Hahapiin namin noon ang grupo sa dalawang pangkat. Ang isa, mag-aantay sa parke at kasama ko dito. Habang ang ikalawa naman ay doon banda malapit sa bahay na pinupuslipan nila Peter. Pingin ko talaga, layong gabi mangyari yung pagdukot eh. Diretso na muna mamang driver. Huwag mo na sundan yung sasakyan. Kami na bahala. Ihinto mo na lang kami malapit sa simbahan. Mungkahi ko noon sa driver ng taxi. Sabi pa Luna, lulubayan pala namin eh. Hindi mauulan tape kung nalangabit noon. Sinagot ko naman siya na baka magbagat sa simbahan kaya doon nila namin naantayan. Tumango naman yun at sinabing walang problema. Ang totoo, doon sa simbahan kami magpapang-abot kung sakaling magbago ang plano. Kasi nga, ikalawang opsyon yon sa oras na hindi namin maaktuhan. Kilito hanik at pipinik kumilos Circe. May plan B ka, Brad. Nang makaraping kami sa simbahan na, maroon ang mga kasama ko. Kitang-kita ko kay Ipa noon ang pagkadismaya at sabi pa rito. Sabihin ba po, plan B na? Lag-Ipa na tayo eh. Tumango ako at sinabing oho. Tapos ayun, pinag-usapan na namin ang plan B. Ito na yung mahahapi sa dalawang grupo. Ang ganawang babae, kasama nila Ipan at Asho. Din sila sa bahay mag-aantay at daping gawi ito. Tukalay may mga dala na silang pambihis at pagkubli sa itsura ay magiging palaboy ang palalabas na nilaron. Kami naman ni Baldo, dun sa parke. Ganun din ang postura. Para lang ding palaboy pero malapit ito sa kung saan nakatambay ang biktima. Malapit lang naman ang bahay doon na pinupuslitan na Peter. Kaya kung hindi namin ito mapipigilan, tatakbuhin lang namin ito patungo roon sa oras na madukot na lalaking yon. Yula, naisip na ang plano. Kaya walang ano-anong umilos na kaninon. Bumalik kami ni Baldo sa parke. Sina Ipan naman ay umalis na rin at tumungo sa bahay. Sobrang kampante ako noon gawa ng nararamdaman ko talagang mahuhuli ng mga animal na ito. Nakaandala ang numero na tatawagan namin noon sa kapulisan para pikot talaga kaagad. Mariban pa dyan, mapapatunayan na may aswang talaga. Tumambay na nga kami. Mga 2 benches na upo ang sinento lamang ang layo namin sa lalaki. Pero ang taloy bumalik ng grupo nila Peter. Naubos na lamang yung kalahating kahan ng sigarilyo at medyo boba na rin ang tama o sa droga. Si Baldo, bagot na. Panay sabi ni pang baka palpak kami ngon. Hanggang sa hindi ko na malayan na nakatulog na ito sa tabi ko. Malapit na maghating gabi. Habang nakatulanga at nalanaginip na dising, hindi ko na malaya noon na pumarada na pala ang siban. Hindi ko napansin. Malapit na yung driver ng sidan doon sa lalaki. Deliberately kong ginising noon si Baldo ako. Gumising ka dyan. Mabilis namang gumalikwas ikaw at sumunod sa akin noon. Lapikita kong na pinabsasakmal na yung lalaki. Sumisigaw ita. Sinita ko naman yun pero nang maita ko ang mukha, Sir Seth, lapahinto ako. Maging si Baldo ay napahinto rin. Aswang ang itsura nito. Yung lalaki naman, may mga sugat ito at kaagad na hinablot papasok ng sidan. Mabilis na humarurot ang sasakyan yan. Nakapikin naman ako ng maluktong na katok mula kay Baldo. Ano ba daw ang tingutungan ako nun? Tumakbo na si Baldo.
Sumunod naman ako sa kanya. Sa likod kami ng parte dumaan. Nakikita ko pang sasakyan noon pero ang layo na nito. "Dalian mo!" sigaw ni Baldo. Nang makarating kami sa lugar, magulo na. May mga tao sa labas. May nagsusunigaw kasigawan na may magnanakaw. Sa kabilang bahay lang ito ng tinatambayan ni Peter. Malakanto lamang ang pagitan. Pero malapit na yan. Naroroon naman si Ben at alam kong naipasok na sa loob ang biktima. Napaka-komplikado man. Nakita ko si Asher na nakapuslip malapit sa marisidan. Parang tarantang-taranta. Pa rin siya sabi kong coincidence. Dumating ang kapulisan. Sa may kabilang tahay nito. Ano ba itong nakain ko at pinasok ang bahay ni Peter ba? Naroroon ng biktima. Buhay pa ito at nakasuksok sa kanto ng sala. Parang ako pang na-set up kasi nga matapos ko makapasok loon ay nagsarang pintuan. Tapos ilang sablip lang ay nagkasigawan sina Baldo sa labas nun. Tumakas umano ang mga aswang gamit ang sigan pero dahil may nangyayaring komosyon sa kabila, may lumapit na polis. At dahil napansin ito na nagsisigaw sina Baldo, kara siguro nila ay may minanakawan din. Nagpatawad pa ng ilang kasamaan yon at paglabas ko ng bahay. Ang bumuwad sa akin ay sina Baldo at sinasabi nitong tumakas na raw kami. Mabilis kaling nagtatatakbo noon pero hinabol kami. Kami ang nahuli. Walang hiya talaga itong si Asyo. Doon ko palang nalaman na kaya natagulo. Sinubukan palang mang loob ng bahay noon ni Asyo. Lababot ito. Kaya inisip na parpakang plano at para may mapala. Nanloob yon. Lahat ng pangyayari doon, kami ang pinaratawan. Magiging pagkakaroon ng maraming sugat ng lalaki. Sinubukan namang ipaliwanag ng lalaki pero wanam naniwana sa kanya. Pinalabas na nabaliw yon dahil sa pinamunitong malalang sugat. Maiyakap namang sinabi nito na binukot siya ng aswang at pinala sa bahay mayon. Wala man kaming kasalanan. Kami pa daw ang tutulong sana doon ayon sa lalaki. Pero dahil sa nagkataong may nakawang nangyari, madali lang nabigyan kasagutan ng lahat. Kami lang din daw yun. At napagkamalan lang na aswang. Hindi na lang na hindi ko manutotoo. Nahuli kami. Pero ang pinagpasalamat ko lang, hindi nadamay yung dalawang babae. Pagdagtas sa amin, positive. Natural, may bisyo pa kami nun. At dahil doon, sinara ng korte ang hukom na kami lahat. Guilty. Araw-araw akong bimibisi pa ng nanay. Din ko napag-alaman na alam pa na ng nanay ko na aswang si Peter. Gusto niyang hiwalayan ito. Pero natatakot siyang baka patayin daw kami. Sinabi ko kay nanay ang lahat. Pinipilit kong gumawa ng kabutihan sa likod ng mga kasalanan na gawa pero ang pagtulong sana na yun. Na kahit papanay mabahiran malaman ng kabutihan ng pagtatao ko. Ito pa ang nablavlog sa akin para makulong talaga ako nun. Kami mga Proud Boys. Hanggang sa maraming buwan ang lumipas, sinanay ng bumisita. May bilang pasabog na barita ito. Patay na daw si Peter. Maging ang kapatid nito at yung lalaki. Natagpuan ng mga ito sa bukiran ng Tubigaraw. Humingi kasi ng tulong si Lalay. Hindi man daw maipakulong ang mga ito ay ipinapatay niya na lang sa mga biyasang albularyo. Matagal bin minatsagan si Peter na nakatoka sa amin lagi. Hanggang sa nagkaroon ng pagkakataon ng mga albularyo, ipinatumba rin ang mga ito. Natuwa ako. Hindi man katarungan yun para sa pagkakulong namin pero ay papano laging panatag ang loob ko. Sinabi ko to sa mga kasama ko. Natuwa sila. Lumipas ang 6 na taon, nabigyan kami ng parol. Nakalabas kami. Pero lagi namang nagre-report sa kinauukulan sa mga iniakdang araw. Hanggang sa pinalayo na kami ng tinuyan. Nagbago na kami nun. Lalo na ako.
Hindi naman naghihirap ang buhay namin noon kasi nga ito pa naman si Piper ay may kinatagong pera sa bahay. Mayaman to. At ayon sa nalaman ko, iro-iro daw ito. Heredero ng isang prestihiyosong pamilya. Pero umalis gawa ng aswang nga siya. Niyanggaw ito ng kapatid niya na nayanggaw naman dati sa lugar ng panay. So ayon, hanggang sa alaala na lamang ang lap. Ikinikwento ko naman ito sa mga anak ko at mga bagong kaibigan. May naniniwala at meron ding hindi. Lalo na nalulung ako sa droga noon at magnanakaw pa talaga. Tapos konggik pa. Para bang napakahirap umanong timbangin kung totoo o hindi ngon. Pero maniwala kayo sa akin. Kung ako man, ay naidinoong kasalimuot na buhay. Totoo pa rin ang sinasabi ko. Hindi lang ako ang patunay. Kung hindi magino ang mga kasama ko, na din makinig na grupo sa lugar ng Novaliches. Ang mga Round Boys. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.